Hello mga Karepa Peeps! So, good afternoon dito sa Chilliwack, Canada. So, kung napanood nyo yung last video ko kanina, nagluto tayo ng chicken pochero para may lunch yung mga bata at yung kapatid ko na nandito, na nag-visit dito sa Canada. So, ngayon it's time na pumunta tayo sa Abbotsford, British Columbia. Malapit din dito sa lugar namin, mga 20 minutes to 30 minutes away. So, susunduin lang natin yung mahal kong asawa. At least, diba? Pag uwi niya, kung gutom siya mamaya, meron na nakalutong pagkain para sa kanya. Right? So, yun nga po, ang sinasabi ko sa inyo dito sa buhay sa Canada is kailangan alam niyo po lahat. And as well, marunong tayong umintindi, especially sa partner mo na pagod siya magtrabaho. Pag ikaw pagod ka magtrabaho, kailangan yung tulungan ng isa't isa, kasi hindi po kayo magtatrabaho ng parehas, medyo mahihirapan po tayo dito sa Canada, no? So tara, puntang Abbotsford, BC. Let's go. Sabi nga po, laging sorry kung medyo naiinip kayo sa video ko, pero sana rin is meron akong natutulungan para magkaroon ng idea kung paano ang buhay dito sa Canada. Hindi lang puro sarap, hindi puro yelo na ating iniisip. So ayun nga po, ang buhay dito sa Canada is para sa akin, no, masaya naman, masaya. Ako gusto ko siya kasi as in life lang. Minsan nagkakaroon ka din ng stress, especially when you're short sa inyong budget. Pero at the same time naman, ang government of Canada is marami siyang pwedeng ways para mag-survive kayo din sa Canada. Ako, honestly speaking, in my personal experience, madali pong umutang dito sa Canada. Madali pong umutang, pero madali ring mabaon sa utang. Kaya isa na po ako doon. Pero I'm trying my best to manage it, kasi yun yung pinakamahirap dito sa Canada, kapag nabaon ka sa utang. Tayo po, sigurado, syempre ugali natin ang umutang dyan sa Pilipinas. Dito sa Canada, sobrang dali. Pero sobrang dali rin po yung ating pwedeng maging problema kapag sumobra tayo doon, no? Ito po, papakita ko lang sa inyo ang aking dadaan. Yan po, papasok tayo ng Highway 1. Sorry. Yan, pasok tayo ng Highway 1 from Chilliwack to Abbotsford. No? Ang nakikita nyo pong yan ay sa Canada yan, hindi po sa akin yan. Daan po ito, ang tawag, parang NLEX sa atin, ng Highway 1, no? Sa oras na ito, 1:00 ng hapon, medyo siguro may congestion ng konti ang ating dadaanan, pero okay lang naman. Compare mo naman sa EDSA, di ba? Dito minsan parang EDSA din yung bandang doon sa malayo sa Highway 1, pero as of ngayon halos ganyan lang, normal, nasa 120 km per hour ang takbo mo. And ayaw ko pong mahuli, kaya doon lang ako nag-i-stay. Hindi po tayo pwedeng mahuli at wala tayong pambayad. Mahal po ang ticket dito sa Canada pagdating sa mga overspeeding and other violation, no? Ano po, balik po tayo dun sa topic natin na mahirap ang buhay daw sa Canada. Mahirap kung wala kang purpose kung bakit ka nabubuhay, no? Ang para sa akin lang po, kung ang purpose mo is mapakain lang naman ng mga anak mo at mabigyan ng magandang buhay ang pamilya mo, pasok na pasok ka, di ba? Marami pong competition dito sa Canada, no? Halos lahat ng tao dito immigrants, kasi Canada is an open country, right? So
is yung makipagkumpetensya sa ibang tao. Especially makipagkumpetensya sa kamukha nating Pilipino. Yun po yung medyo iiwasan din natin dito sa Canada. May sarili-sarili po tayong purpose kung bakit tayo nandito. May sarili-sarili din tayong skills at sarili-sariling kakayahan para gawin ng dapat at tama. Huwag po natin gawin ng skills na yun para makaangat sa ibang tao at ipamukha sa kanila na kung gaano tayo kagaling, no? Next time po na mag-video ako, I will take some questions sa comment section. Kung may tanong po kayo sa akin kung paano ako nag-start sa Canada. So, nag-umpisa ako as a temporary foreign worker dito sa Canada from Philippines. Galing ako sa isang agency dyan sa Pampanga. Ang pangalan is Armon Consultancy. Ang contact person is Jem Bautista. So yung first interview ko sa kanya sa Tim Hortons sa Victoria yon, British Columbia, I failed. Ang gusto daw ng employer is hindi yata married, gusto niya single. So lahat ng kinuha niya is single. Tapos nalungkot ako noon. Actually nalungkot ako kasi parang sabi ko siguro hindi para sa akin ng Canada. Pero I tried for the second time. Merong tumawag sa akin. Shout out sa nag-interview sa akin, si Lorenzo Tolentino, June Tolentino. Isa siyang Pilipino na kumbaga trusted ng may-ari ng Booster Juice. Booster Juice is like a healthy healthy shakes na talagang 80% of the time pure fruits and vegetables ang gamit, no? Na-interview ako and then luckily na-accept ako ng 2019. I think that's May 2019. And then after that, after a couple of weeks, the agency called me and asked me to na magbasa ng mga requirements, no, for LMIA application. So yun, I'm just being aggressive at that time. So lahat pinapasa ko at that time as early as possible. So bas yung LMIA ko August, that's almost 2 months. In September I started my work permit application, and then just took the process, and then December 2022 I had my passport with visa stamp, no, and work permit. And then after that we plan to have a flight ng January 2020, pero hindi ako natuloy. So I ended up na umalis ako ng Pilipinas Feb 18 sa Pilipinas. So lalapag ako dito sa Vancouver, BC ng Feb 18, 2020. At that time, 2020, kung natatandaan nyo, pumutok ang balita ng about 2019, ng COVID-19 nga. And yeah, nag-uumpisa ng lumala ang sitwasyon. Then after that, 2020, dumating ako dito. I started a job and sinundo ako ni June Tolentino sa airport at nagpahatid ako sa ate ko dito sa Surrey, BC. Shout out sa pinsan ko na matulungin, si Joanna Luz Sarmiento Angeles, sa asawa niyang si Kuya Ney Angeles, no? Tsaka yung dalawa niyang anak, si Jacob tsaka si Jared. Hello sa inyo, shout out. So dahil dumating ang Feb 18 at mag-uumpisa ako ng 21 sa trabaho, nag 2 nights muna ako sa pinsan ko. And at that time, for 2 nights, parang normal lang, masaya, malamig dito sa Canada, masaya, wala akong nararamdaman na lungkot and everything kasi pinsan ko mga kasama ko. Then 2020, sinundo ako ni June sa pinsan ko, sa bahay ng pinsan ko.
Natid ako dito sa Abbotsford kung saan ako mag-work. So, yung binigay, tumating na kami gabi, hapon, dinala ko sa Booster Juice, ayun, binigyan ng konting orientation, then pinatid ako sa bahay kung saan ako magre-rent. The room is a basement, it's a 2-bedroom basement, may kasama akong isa pero hindi siya lumalabas. So, may kitchen, may banyo and everything, but it looks like, sorry hindi nyo naman alam kung saan to, pero hindi siya yung place, yung environment, hindi siya kaaya-aya talaga. So, lalo na sa presyo niya. It's 600 per month, pero para siyang isang tunnel na kapag pumasok ka, ang unang mong makikita is isang tangke ng tubig. No? Basement ang tawag nila dito, pero yung mga basement dito na nakita ko sa iba, hindi ganun, hindi talaga siya ganun. So hindi siya kaaya-aya. So ang nangyari is nag-start na akong umiiyak na ako, and tinawagan ko yung misis ko, sabi ko, ba't ako pumunta dito? Bakit ako pumunta dito? Ang ganda naman ang trabaho ko dyan, sama-sama pa tayo, no? Sabi ko, and sabi niya, nandiyan ka na, wala nang magagawa, nagastos na and everything, lahat sinakripisyo ko na, bahay ko, kotse ko dun sa Pinas, no? Nangutang pa ako sa tita ko, no? Yung tita kong maganda dyan sa London, Minda, and Tito Joey, Antonio, maraming salamat. So ang nangyari, bago ako pumunta dito sa Canada, may nakachat ako na taga Abbotsford, my friend, yung aking tinuring na kapatid, na hanggang ngayon kapatid ko. Hindi lang kami masyadong nakikita dahil hindi na kami nakikita kasi na-focus ako sa pamilya, sa trabaho. Aldrin Nicdao at sa asawa niyang si Vanelyn Nicdao. So yun, ang mga totoong Pilipino na dalawang tinawagan ako at sinundo sa bahay, at nakita niya kung gaano ko kamisarable. So pinatulog ako sa kanila, sa nililita nila, tinulungan ako makahanap ng ibang matutuluyan, no? Dahil hindi pa naman ako natulog dun sa dinaanan kong tirahan, kaya hindi na ako nagtuloy doon. Kinuha ko lahat ng gamit ko and everything, tinulungan ko ni Aldrin. Yung Panginoon is magbibigay ng taong tutulong sa'yo. Ganun katindi si Lord. Kaya laging panalangin lang. Ng isang kwarto, sakto, no? And kaibigan ni Van, katrabaho niya, isang Pilipina, ang asawa niya is Canadian. So ayun, swerte, mababait din ang mga naging landlord ko. So ganyan yung umpisa ko, and then after that nagtrabaho na ako, pero still yung sadness and yung iyak hindi mawawala. But still, ang pinanindigan ko lang is yung Panginoon, na nanalangin lang ako, and kahit na nag-close na lahat ng shop, hindi nag-close yung, kahit nag-less hours lang yung company namin, pero hindi siya nag-close. Yun yung naging magandang parte nung COVID-19. Then after that, yung sadness ko at yung lungkot na nararamdaman during that time, ay yun yung naging aking sandigan para ako po ay maging lalong agresibo sa aking mga papeles. Kahit na bago pa lang ako, dami yung tanong, dami kong ganito, dami kong research, dami kong ganyan, paano mapabilis ang PR, paano pa po ganito, and sinula ko sa isang bond paper kung anong goal ko every month. Swerte, nakuha ko yung almost 11 months lang ako sa Canada, nakuha ko yung invitation ko sa BC ng
maraming ang alam na mahirap mag-start sa BC. Maraming challenge kung bago ka makakuha ng invitation for PR, no? For permanent residency. Sa susunod po na vlog ko, kwento ko naman kung paano ako nagkaroon ng way para makakuha ng job sa federal government, no? Isa rin po malaking kwento sa buhay ko yun, yung pagiging federal government employee. Kasi you're not going to be rich, sabi nga nila, but you're going to be stable then have a decent life here in Canada. Pero yung decenting life po dito, hindi po yung may pamilya ka, makakalabas ka, mag-outing kayo and everything. Hindi po yun. Yung decenting life dito is nakakain mo kung anong gusto mo, nabibili mo ang pagkain na gusto mong kainin, no? As well na kapag may gusto kang bilhin para sa sarili mo is mapag-iipunan mo kasi nagtatrabaho ka, no? Yun nga lang po, hindi po lahat po ng vlogger sinasabi mahirap at mataas ang cost of living dito sa Canada. Opo, totoo po yun. Totoo yun. Marami po tayong bills na binabayaran at minsan hindi pa natin makuha sobra sa ating mga sweldo. Pero mahalaga po is sama-sama, masaya, sama-sama ang pamilya, masaya ang pamilya dito sa Canada, and at least kahit pa paano nakakatulong tayo sa mga pamilya sa Pilipinas, no? And yun, ito na po, i-share ko. Nasa ano na ako, nasa Abbotsford na ako. Dinaanan, ang next exit niyan is Macalom, kung saan kami dating nakatira nung sa Abbotsford kami. And then ang next exit, yun na yung kung saan ako mag-exit, no? Papunta sa trabaho ni Mrs. Kaya lalabas siya ng 2 o'clock, 1:30 pa lang dito. So may ipapadala kasi akong mail sa post office dito, kaya medyo maaga ako, no? Ayan po yung sinasabi kong congestion sa inyo. Ito na, congestion, maraming truck, maraming, at 3 lanes magiging 2 lanes na lang kasi yung daan. Anyway, yung mga video po natin, hindi po siya purong luto, hindi siya purong ganito, hindi siya purong ganyan. If you want some content na palagay nyo is makakatulong po sa inyo, just let me know para ma-share ko po yung aking young experience kung paano ano yung ginawa ko at paano ko nalampasan, no? So, sige, pasok ka na. Mabait tayo ngayon. Naka-video tayo eh. Joke lang po. Okay. Let's exit na 87 sa Clearbrook. So mag-exit po tayo dito. Abbotsford, British Columbia. Dito po ako dati. Lipat lang kami dito sa Chilliwack ngayon dahil mas malapit dun po yung trabaho ko, no? Ayun po. So ang magiging errands ko po ngayon is papadala ng mail, and then pupuntahan na si Mrs. sa trabaho niya. Maraming salamat sa pagkikinig sa aking munting video, and bala ko po marami pa po akong i-upload na video, gagawin na video para magkaroon ng konting idea ang iba kung bakit sila pupunta ng Canada, no?
again po, if you have any topic or any questions or anything you want that you want to ask, just feel free na mag-comment down below sa comment section. So yun mga Repa Pips, galing na ako sa Canada Post. May sinend akong mail sa kung saan. And nagbayad ako ng $3.19 kasi sa Vancouver lang siya. Hindi siya ganun kalayo. Kaya medyo mura lang. $3.19 equivalent sa pera natin probably around 125 to 130 pesos, something like that. Hindi ako mathematicians pero I'm just trying to. And nandito ako ngayon sa papakita ko. And dito ako ngayon sa the Oxford, the Senior and Living Care. Dito nagtatrabaho si Mrs. So inihintay ko lang yung 2 o'clock, 2 minutes left before 2 o'clock. So far so good. Basically turning 4 years pa lang ako dito sa Canada, still young and wala pang ipon, may utang pa. Pero at least I get to use sa living environment here in Canada, being an immigrant, and also as well yun, at least masaya ang aking mga anak. Nakikita ko masaya ang mga anak dito sa pamumuhay namin, kaya masaya na din ako, no? And basta lagi lang tayong nakapokus sa ano yung purpose natin. Huwag tayong tumingin sa ibang mga tao na sobrang nasa angat na, no? And kasi sabi nga sa inyo, may sarili-sarili tayong purpose, may sarili-sarili tayong gusto mangyari sa buhay natin. So basta focus lang doon, as long as para sa iyo, ibibigay sa iyo. Right? So it's 2 o'clock now. Nag-text na siya, sabi niya out na ako. So I'm going there. Nagko-call siya pero hindi ko na sasagutin kasi nag-video ako. So I'm just going to up here. Pakita ko sa inyo. I-pick upan ko siya dito. I-pick up ko siya. Ayan. Hindi ko siya sinagot. Magagalit siya niyan. Pero ang mahalaga is makikita niya ako na nandito na. Right? So yun, no? Papakita ko sa inyo. Alabas na siya. Pupunta na siya dito. At sasabihin niya, bakit kayo sumasagot sa call ko? Ano? Tingnan nyo, galit na galit, no? Mga karepa. Aking mahal na asawa. At kami uuwi na sa aming bahay hanggang sa muli. Salamat sa ating panonood, mga karepa. And God bless us all. Bye!